Kabanata 846. Bumalik si Lito sa tahanan ng magkapatid na Chen. Sinabi ni Tina, sinabi ko sa kapatid ko ang tungkol sa plano mo. Hiniling niya sa iyo na sunduin siya mula sa trabaho, na malamang ay nangangahulugang pumayag siya. Pagkasabi niyon, tinapik niya si Lito sa balikat at hindi malinaw na sinabi, ngayon naging bayaw na talaga kita, gumanap ng maayos. Baka pwede mo itong gawing opisyal. Don't talk nonsense. Umubo si Lito at mapaglarong nilabas ni Tina ang kanyang dila. Pagsilip sa oras, malapit nang mag-alis sa trabaho. Ibinigay sa kanya ni Tina ang address ng kumpanya, at binalak ni Lito na lumabas. Teka! Pumapasok ka sa ganitong kasuotan. Si Tina ay mukhang hindi nasisiyahan kay Lito. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at jacket, jeans, at sneakers, mukhang isang walang muwang na estudyante sa kolehiyo. Yeah? Any problem? Asked Lito. Umiling si Tina, wala, gagawin nitong katatawanan ang kapatid ko. Sumama ka sa akin. Pagkasabi noon, hinailan ni Tina si Lito palabas. Nagpunta ang dalawa sa isang tindahan ng damit ng mga lalaki, kung saan pumili si Tina ng navy blue shirt, pantalon, at itim na trench coat. Bilasan mo at subukan mo ang mga ito. Inabot sa kanya ni Tina ang mga damit at itinulak si Lito sa dressing room. Hindi nakaimik si Lito, susunduan ko lang siya sa trabaho, kailangan ba talaga nating pag-usapan ito? Are you going or not? Si Tina, ang mga kamay sa kanyang balakang, ay tumingin kay Lito. Hindi napigilan ang pagpupersage ng dalagang ito, nagpunta si Lito sa fitting room upang magpalit ng damit. Paglabas niya, nakita siya ni Tina at saglit siyang natigilan. Ano? Hindi ba ako gwapo? Kung hindi, baka magpalit pa ako, komento ni Lito. No, you look great. Let's go with this set. Nagmamadaling tumugon si Tina, ang kanyang mga pisngi ay namumula ng mapusyaw na rosas. Hindi niya akalain na ganito kagwapo sa pananamit ang lalaking ito. Matangkad at tuwid, may matutulis na matatalas na mata, kahit kaunting pagbibihis ay napakagwapo niya. Siya ay isang mundo bukod sa kanyang dating hitsura. Nang dumating na ang oras ng pagbabayad, nakangiting sumalubong sa kanila ang sales clerk, hello, magiging 28,000 ang kabuuan nito. Ah, this expensive. Nagulat si Tina at ngumisi kay Lito, hindi ako nagdala ng ganoon kalaking pera. Kumunat ang noo si Lito, talaga, medyo mahal. Gayunpaman, sinasabi lang niya para sa kapakanan na ito ay mahal at inaabot na ang kanyang card para magbayad. Mula sa gilid, isang mapang-uyam na boses ang hamarang sa kanya. Kung basura ka, huwag kang pumasok sa isang magandang tindahan na nag-aaksaya ng oras ng sales lady. Nang lumingon si Lito, nalaman niyang si Janjan Tang ang nagsasalita. Isang bahagyang ngiti si Lito. Mukhang mayaman ka naman ah. Napabuntong hininga si Janjan, syempre, ang mga sintas sa aking sapatos ay mas mahalaga kaysa sa iyong buong damit. Kahapon, sa harap niya, pilit na hinalikan ni Lito si Sisi. Ito ay labis na ikinagalit ni Janjan kaya't nag-isip pa siya ng mga paraan upang turuan si Lito ng leksyon habang siya ay natutulog. Sinong mag-aakala na magkakasalubong sila sa tindahan ng damit ngayon, at hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito para ipahiya si Lito. Gayunpaman, bilang tugon sa kahihiyan ni Janjan, si Lito ay nanatiling hindi kapani-paniwalang kalmado habang iniswipe niya ang kanyang card. Bumaling sa sales clerk, tinanong niya, ano ang pinakamahal na damit sa iyong tindahan? Itinuro ng clerk ang isang suit na nakadisplay, ito ay isang hand-stitched na likha ng isang Italian master. It's embedded with diamonds. It's most treasured item ng aming shop. Nagkakahalaga ito ng 1.2 million. Nang marinig ito, napabuntong hininga ang mga kalapit na customer. Pagkatapos ng lahat, ang 1.2 million ay maaaring makakuha sa iyo ng isang bahay sa ilang mga lugar, ito ay talagang maluho. Hey, 1.2 million? Ay dapat na wala kay Master Tang dito, kung isa sa alang-alang ang kanyang mga sintas ng sapatos ay nagkakahalaga ng higit sa aking buong damit. Tumingin si Lito kay Janjan Tang, binibigkas ang mga salitang ito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Janjan. Ang kanyang pamilya ay mayaman, ngunit hindi sa ganitong lawak. Nang makita ang nag-aalangan na tingin ni Janjan, malakas na sinabi ni Lito, si Master Tang ba ay masyado itong mahal? Ah, hindi kayang bayaran ni Master Tang ang 1.2 milyon. Mukhang na-overestimated ko ang iyong kayamanan. Si Janjan Tang ay nasa bingit ng pagdura ng dugo. Kung hindi niya ito bibilhin, mawawalan siya ng mukha pagkatapos ng lahat ng pagmamayabang. Ngunit napakamahal na bilhin ito ng 1,200,000. Pumagit na si Tina, kaya, ikaw ang young master ng Tang na humahabol sa aking kapatid. Narinig ko ang tungkol sa iyo, ngunit hindi kita nakilala.
Hindi ka kasing kahanga-hanga gaya ng inaakala ko. Are you sis-ay sister? Nang makita ni Janjan ang sitwasyon, walang magawa si Janjan kundi ang magngatngat ng ngipin at sabihing, bibili ako. Ibalot mo sa akin ang set ng damit na ito. Tuwang-tuwa ang tindero, pagkatapos ng lahat, ang damit na ito ay nakadisplay sa loob ng isang taon nang walang sino mang bumibili, at ngayon ay naibenta na ito. Hindi nagtagal, ang mga damit ay nakabalot, at masakit na pinunasan ni Janjan ang kanyang card. Talagang nabubuhay si Young Master Tang sa kanyang reputasyon. Nakangiting sabi ni Lito, may gagawin pa ako, kaya aalis muna ako. Dahil doon, umalis siya kasama si Tina. Noon lamang napagtanto ni Janjan ang nangyari. Halatang niloko siya ng lalaking ito para bumili ng mga damit. Pwede ko bang ibalik yung damit? Tanong ni Janjan sa tindera. Iginala ng tindera ang kanyang mga mata, paumanhin, ito ay isang espesyal na custom na estilo. Kapag nabente, hindi na ito maibabalik o maipapalit. Naramdaman ni Janjan na magdire ng dugo. Sinumpa niya si Lito ng libu-libong beses sa kanyang puso. Pagkatapos mamili ng mga damit, si Tina ay umuwi muna, habang si Lito ay pumunta sa Chen Corporation para sunduin si Sisi mula sa trabaho. Pagdating sa ground floor, dinial niya ang numero ni Sisi. Hello. Mabilis na sinagot ni Sisi ang telepono, ngunit ang kanyang tono ay malupit, parang galit. Nagulat, sumagot si Lito, ako ito, ano ang mali? Nang marinig ang boses ni Lito, tila nag-alinlangan si Sisi, sinabing, wala lang, may kinalaman lang sa trabaho. Sige na, kailangan kong mag-overtime ngayong gabi, muli. Muli. Madalas kang mag-overtime. Lito inquired. Napabuntong hininga si Sisi, ma'am. Maya-maya pa, isang magaspang at masculine na boses ang nagmula sa kabilang side ng telepono, Sisi, bakit ka nag-chat ulit? Natapos mo na ba lahat ng trabahong naka-assign sa'yo? Nakakunot ang noo, sumagot si Sisi, tapos na ako sa trabaho ko, gayunpaman, itinapon mo sa akin ang isang tumpok nito sa oras ng pagsasara. Paano ko kayang tatapusin ang lahat? How dare you talk back to me? Don't think being a family member of the Chens makes you special. Nakasalalay sa akin kung manatili ka sa kumpanyang ito o hindi. Bumdang nanunuya na boses sa kabilang side. Nang marinig ang pag-uusap na ito, agad na ibinaba ni Lito ang tawag at hinanap si Sisi. Sa opisina, isang napakalaking tumpok ng mga file ang bumungad sa mesa ni Sisi. Isang lalaki na nasa edad 40 ang tumabi sa kanya, nakaturo ang kanyang mga daliri at nagmamasid sa paligid, sabi ni President Chen, bagamat miyembro ka ng pamilya Chen, kung ang performance mo sa trabaho ay hindi nakakatugon sa pamantayan, ang kumpanya namin ay hindi nagpapakain ng mga tamad. Maaari kang umalis. Ang lalaki, ang Vice President ng kumpanya na si Melo Wang, ay ang pinagkakatiwalaan ni Tasyong Chen at patuloy na pinipili si Sisi. Pinipigilan ni Sisi Chen ang kanyang pagkabigo, pakiramdam na walang magawa. Sa sandaling ito, lumakad si Lito, tinitingnan ang tumpok ng mga dokumento sa mesa, kumunot ang kanyang kilay at nagtanong, kailangan bang gawin ang lahat ng ito ngayon? Nadatnan ni Lito, medyo natigilan si Sisi. Hindi niya akalain na medyo gwapo siya pagkatapos ng kaunting pag-aayos ngayon. Lihim siyang naiinis sa sarili dahil sa mga random na iniisip, pagkatapos ay tumango siya kay Lito. Biglang hinawakan ni Lito ang kanyang palso at lumabas. Gulat na tanong ni Sisi, anong ginagawa mo? Iuuwi na kita, sagot ni Lito, sa dami ng gawaing ito, kahit bukas, hindi ito matatapos. Kid, who are you? Tanong ni Melo, ang kanyang mukha ay mabagsik. Ako ang kanyang kasintahan, sagot ni Lito. Sa kanyang mga salita, namula ang pisngi ni Sisi, ngunit hindi niya ito pinabulaanan. Nang marinig ang tugon ni Lito, biglang umasim ang mukha ni Melo. Siya ay nagnanais ng kagandahan ni Sisi at naghihintay na hindi niya makayanan ang lahat ng kanyang trabaho, upang magkaroon siya ng pagkakataon na samantalahin siya. Hindi niya inaasahan na ang magandang bulaklak na ito ay napitis na ng ibang lalaki. Kung aalis kayong dalawa, hindi na lang siya makakarating sa kumpanya bukas, na-dismiss na agad. Sabi ni Melo, nakataas ang kilay. Galit na galit, sumagot si Sisi, sa anong dahilan? Malinaw na iniinis mo ako, imposibleng matapos ang napakaraming trabaho. Malungkot na ngumiti si Melo, ako ang iyong supervisor, ang aking salita ay pinal. Naikuyom ni Sisi ang kanyang mga kamao, ito ang kumpanya ng aking lolo, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Napabuntong hininga si Melo, ang iyong lolo ay nasa kanyang huling hininga, wala siya sa anumang posisyon para kontrolin ako. You've gone too far. Nangilid ang mga luha ni Sisi sa galit. Bam! Biglang, isang suntok ang dama po sa mukha ni Melo. Ang taong gumawa nito ay si Lito.
Natigilan ang lahat, hindi inaasahan na biglang kikilos si Lito. You dare hit me. Si Melo, sa kanyang itim at asul na mukha, ay nagngat-ngat ng kanyang mga ngipin at nginitian si Lito. Napangiti si Lito, balak kitang sapakin ulit. Tapos ka na, intentional harm ito, tatawag ako ng pulis. Agad na kinuha ni Melo ang kanyang telepono. Sa puntong ito, nagsimulang magpanik si Sisi. Kung talagang darating ang mga pulis at mapapaimbestigahan si Lito, magiging gulo iyon. Higit pa rito, nabalitaan niyang may ilang koneksyon si Melo. Kung sasamantalahin niya ang koneksyong ito, tiyak na malalagay si Lito sa malaking problema. President Wang, ito ang kanyang pagkakamali, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya, mangyaring huwag tumawag ng pulis. Mabilis na nakiusap si Sisi para kay Lito. Ngumisi si Melo, paano mo balak humingi ng tawad? Ang paghingi ng tawad sa salita ay hindi magagawa para sa akin maliban kung imbitahan mo akong mag-isa sa hapunan. Stressed siya sa salitang, nag-iisa, mabigat. Napakalinaw ng implikasyon. Nakaramdam ng hinanakit si Sisi, at sa sobrang galit niya ay nanginig ang kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, biglang sumipa si Lito, na itinaboy si Melo sa buong silid. Gulat na gulat ang buong opisina. Had this guy gone mad? Nagbanta si Melo na tatawag siya ng pulis, at mayroon pa rin siyang lakas ng loob na kumilos. Tapos ka na para sa araw na ito, tatawag na ako ng pulis. Agad na nag-dial si Melo ng numero sa kanyang telepono. Wojo kuya, may umatake lang sa akin sa office. Ito ay napakasama, kailangan mong pumunta at arestuhin siya ngayon. Nag-aalalang hinawakan ni Sisi ang manggas ng damit ni Lito, at sinabing, bakit napakapusok mo? Now we're in trouble. Si Lito, gayunpaman, ay mukhang walang pakialam, huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Hindi ka naman natatakot, hindi mo ba alam na may naayos na silang offers? Ang magandang mukha ni Sisi ay namula sa pagkadismaya. Sige, punta muna ako sa restroom. Try to compose yourself. Lito patted her arm. Sa mga salitang iyon, tumalikod si Lito at lumabas. Nang makarating siya sa banyo, inilabas niya ang kanyang telepono, tinawagan si Mark Chin, at maikling ipinaliwanag ang sitwasyon. Tumawa si Mark, Lito, para sa isang taong kasing kakayahan mo, paano mo laging nagagawang na-harass ng maliliit na fries na ito? Walang magawang sinabi ni Lito, hindi ko mapigilan. Kahit papaano, lagi kong naaakit ang mga issue. Mabilis na sinabi ni Mark, huwag kang mag-alala, madali lang itong ayusin. Tatawag ako. Salamat sa iyong tulong, General Chin, sabi ni Lito. Hindi tayo formal sa isa't isa, who knows kung kailan ko kailangan ng tulong mo. Tawa ng tawa si Mark Chin. Magalang na sumagot si Lito, syempre. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, naghintay siya ng ilang sandali bago bumalik sa opisina. Nagtagal si Lito bago bumalik, na ginawang mapanuksong sinabi ni Melo, tiyak na natakot ang iyong kasintahan matapos marinig na tatawag na ako ng pulis at tumakas. Hindi rin sigurado si Sisi, pagkatapos ng lahat, ilang araw pa lang niyang kilala si Lito. Naramdaman din ng iba na dahil hindi pa rin siya bumabalik mula sa banyo, malamang na nag-bolt na siya. He's not a real man. Indeed, what a coward. Mahina ang lasa ni Sisi. Sarcastic na ungol ng mga tao. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging nasa banyo ng mas matagal kaysa sa inaasahan at nabigo kayong lahat. Noon lang, bumalik si Lito. Kabanata 847. Akala ko ba tumakas ka? Di bale, malapit ka na ring makulong. Ngumisi si Melo kay Lito. Sa sandaling iyon, dalawang lalaki ang pumasok. Ang isa ay nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang isa ay binata. May nanggugulo. Ang boses ay nagmula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, na tinukoy ni Melo bilang kapatid, sa telepono. Mabilis na lumapit sa kanya si Melo, itinuro si Lito, tama ka, bro, ito ang lalaking nakabangga sa akin, tingnan mo ang aking mata. Ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Lito ang kanyang badge, na nagsasabing, madalas ang pag-aresto kamakailan, ngunit naglakas loob ka pa ring gumawa ng krimen. Sumama ka sa akin. Nagsisisi ka ngayon. Ito ang makukuha mo sa panggugulo mo sa akin. Ngumisi ng masama si Melo. Napatingin ang lahat kay Lito, naghahanda para sa isang palabas. Gayunpaman, pumili lang si Lito ng upuan at naupo ng casual. You coming with me? You're not qualified. Dahil dito, napabuntong hininga ang lahat, nakatingin kay Lito na walang imak. Nabaliw na ba siya? How dare he talk to a officer like that? Nang magsasalita na sana ang middle-aged na lalaki, tumunog ang kanyang telepono. Nang makita ang papasok na tawag, nag-alinlangan siya, sandali lang, kailangan ko munang sumagot.
Tumabi siya at sinagot ang telepono sa malalim na boses, "Hello, Chief." "Oo, paano mo nalaman?" "Ano, sigurado ka ba?" "Okay, nakuha ko na." Sa sandaling ito, matamang pinandilatan ni Melo si Lito, "Anak, kalmado ka na ngayon, ngunit malapit ka nang umiyak." Nang matapos siyang magsalita, lumakad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, itinuro si Melo, at inutusan ang binata, pusasan mo siya at dalhin siya sa istasyon. Agad na inilabas ng binata ang kanyang posas at kinurot si Melo nang walang salita. Nalilitong tanong ni Melo, "Ano? Bakit mo ako pinususan? Nagkamali ka ba ng nakuha? Ikaw kasi eh. Pinaghihinalaan kang ng gulo, bumalik ka para sumailalim sa investigasyon sa akin." Malamig na sabi ng medyo may edad na. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lito, nang may paghingi ng tawad, "Binata, pasensya na, maaaring mukhang nakakasakit ang aking ugali kanina, sana ay hindi mo ito isapuso." Habang nagsasalita siya, nababalot ng manipis na pawis ang noo ng medyo may edad na. Kakatawag pa lang ng hepe sa kanya, sinabing nakasakit sila ng taong mahalaga, at maging ang pinuno ay nag-iingat. Nagpahiwatig ito na ang katayuan ng binata ay hindi pangkaraniwan. Maaaring masira ang kanyang kinabukasan sa isang casual na salita lamang ng binatang ito. "Ayos lang, imbestigahan mo lang ang taong ito ng maigi." Winagayway ni Lito ang kanyang kamay, binigyan si Melo ng isang sulyap. "Maaasahan mo yan." Nakahinga ng maluwag ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nang makitang walang balak na pahirapan siya ni Lito. Namumula ang mukha ni Melo, lubos na naguguluhan sa nangyari, nagtataka kung paano siya naaresto ng hindi inaasahan. Ang tanging posibleng dahilan ay ang kasintahan ni Sisi ay may kabuluhan. Isang alon ng kape ito ng bumalot sa kanyang puso, panghihinayang na kinagat siya hanggang sa bingit ng paghampas ang kanyang ulo sa dingding. Paano siya naging malas? Matapos kunin ng opisyal si Melo, gulat na tumingin sa kanya si Sisi, ang kanyang magagandang mata ay naningkit na parang fox, maingat na sinusukat siya. Naramdaman ni Lito na gumagapang ang kanyang tingin sa buong balat niya, hinawakan niya ang kanyang ilong at sinabing, "Makakaalis ka na sa trabaho, tama ba?" Mukhang may gustong sabihin si Sisi, ngunit sa halip ay nagpigil, kinuha ang kanyang bag, at sinabing, "Let's go." Nang makarating na sila sa sasakyan sa ibaba, hindi niya pinaandar ang makina ngunit sa halip ay tinanong niya si Lito, ano ang pakikitungo kay Melo. Siya ang tumawag ng pulis, ngunit magaling ka at siya ang inaresto. Sumagot si Lito, siguro nakagawa na siya ng mga krimen noon, at nahuli lang siya ng pulis. May pagkakataon kaya sa mundo? Si Sisi ay mukhang nagdududa. Tumawa si Lito at sinabing, sa tingin mo wala akong kapangyarihan na sabihin sa pulis kung sino ang huhulihin, hindi ba? Tumingin si Sisi kay Lito, na nagpipigil ng hininga sa kaba. Pagkaraan ng ilang segundo, bumantong hininga si Sisi, mula ulo hanggang paa, hindi ka mukhang isang taong may kapangyarihan o impluensya, kaya syempre, hindi ka magkakaroon ng ganoong klase ng kakayahan. I just find it strange. Sige, drop the curiosity, uwi na tayo. Nakahinga ng maluwag si Lito at nakangiting sinabi. Pagbalik sa bahay, detalyadong ibinahagi ni Lito ang kanyang mga natuklasan tungkol sa matandang kondisyon at mga kaugnay na plano sa magkapatid na Chen. Si Tina ay lubos na nagtiwala kay Lito, at sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin si Sisi, nagtanong, wala tayong relasyon, bakit handa kang tulungan kami? Bahagyang ngumiti si Lito, gusto lang kitang tulungan, ganun lang kasimple. Noong gabing iyon, si Lito gaya ng dati, ay natulog sa kwarto ni Tina habang ang dalawang magkapatid ay natutulog sa kabilang silid. Kasunod ng kanyang gawain, nakaupo si Lito sa pagmumuni-muni sa loob ng 2 oras. Malalim na ang gabi. Pinatay niya ang ilaw at humiga sa kanyang kama. Maya-maya lang, may nagtulak sa pinto, papasok sa kwarto. Lumapit ang tao sa kama, saka tumahimik, ahem. Tulog ka na ba? Boses iyon ni Sisi. Anong problema? Walang pakialam na tanong ni Lito. Sa puntong ito, biglang lumapit si Sisi sa kama, nakahiga sa tabi ni Lito. Ang nakakalasing na pabango niya ay patuloy na umaagos sa ilong ni Lito. Sa mahinang liwanag, naaninag niya ang napakagandang figure ni Sisi. Nagtaas ng kilay si Lito. Sa akin ba talaga ang babaeng ito? Sinusubukang gumawa ng inisyatiba. Pero on second thought, parang hindi naman. Sa sandaling iyon, inabot ni Sisi ang kanyang maselang braso sa leeg ni Lito at pumwesto laban sa kanya. Dahil sa ganoong kapaligiran at pangyayari, ang sinumang karaniwang tao ay malamang na sumuko na sa kanyang primal instinct sa ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, walang reaksyon si Lito, na nag-udyok kay Sisi na tuluyang mawalan ng pasensya at nagtanong, hindi ba? May gagawin ka? Tulad ng ano?
Sagot ni Lito. Nagulat si Sisi. Maliwanag, ang reaksyon ni Lito ay medyo hindi inaasahan. And so she stammered, nakahiga ako dito, and you still don't know what to do. Are you even a man? Bahagyang tumawa si Lito, Miss Chen, sa tingin ko ay mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong ganoong intensyon sa iyo. Talaga. Hindi mo ba ako gusto, sa halip, mas gusto mo ang isang tulad ni Tina? Puno ng pagdududa ang tono ni Sisi. Sinabi ni Lito, wala akong interes sa alinman sa inyo. Kaya, gusto ko nang matulog. Kung wala ka nang sasabihin, maaari ka nang umalis. Si Sisi ay tila nakahinga ng maluwag, bumaba sa kama, at binuksan ang ilaw, binabati kita, nakapasa ka sa pagsusulit. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, si Tina ay nagmamadaling pumasok, niyakap ang kanyang kapatid, at tuwang-tuwang sinabi, Sis, sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Hindi masama ang taong ito. Tumango si Sisi, tapos half-jokingly added, posible rin na may problema siya sa lugar na iyon. Tumango si Tina, oo, sinong lalaki sa mundong ito ang makakalaban sa alindog ng kapatid ko? Natagpuan ni Lito ang kanyang sarili na hindi nakaimik. Kaya sila ay nag-aartista. Sa sandaling ito, damilat siya, biglang tumayo, hinawakan ang kanyang pantalon, at gumawa ng hakbang upang habarin ito. May problema man ako o wala, ang nakikita ay ang paniniwala. Sabi niya sabay ngiti ng pilyo. Bastos. Tinakpin ni Tina ang kanyang mga mata sa takot. Ngumisi si Sisi, naglabas ng kutsilyo sa kusina, kung maglakas loob ka, maghubad ka na. Nang makita ito, itinigil ni Lito ang kanyang pagkilos, mabilis na ibinaba ang kanyang kamay, biro lang, huwag masyadong seryosohin ito. Kaya pinapayagan kayong kulitin ako, ngunit hindi ako makakalaban. Medyo napahiya din si Sisi, sinusubukan lang kita, natatakot na baka may intensyon ka sa amin ni Tina. Dahil wala, mabuti iyon. Good night, bayaw. Pabirong sabi ni Tina. Sinaman siya ng tingin ni Sisi, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerekon at matulog ka na. Nang makaalis na sila, agad na bumangon si Lito sa kama, nilock ang pinto, sa takot na baka magpatakbo ng panibagong pagsusulit, ang magkapatid. Kinaumagahan, pagkatapos ng almusal, si Sisi ay papunta na sa trabaho. Masayang sinabi ni Lito, sasamahan kita. Tumango si Sisi. Sunod, inabot ni Lito ang isang tableta kay Tina, manatili sa plano. Nagbigay ng okay sign si Tina. Pagdating sa kumpanya, ipinarada ni Sisi ang sasakyan, paakyat na sana siya, nang mabanggan niya si Tasyong Chen at ang kanyang asawang si Marisa. Sisi, anong nangyayari kay Melowang? Paano siya napunta sa istasyon ng pulis? Agad na nagtanong si Marisa. Bahagyang tumugon si Sisi, paano ko malalaman? Hey, hindi mo alam. I think this was your doing. Ninatngat ni Marisa ang kanyang mga ngipin at sinabi, pagkatapos ay patuloy na sinulyapan si Tasyong. Nang huminahon si Tasyong, nagsalita si Tasyong apat, Sisi, narito ang deal. Kahit na pamangkin kita, may mga patakaran ang kumpanya. Sino mang kawani na hindi gumagalang sa mga kaayusan ay tinanggal. Hindi mo na kailangang sumali pa. Tito, ang kumpanyang ito ay kay Lolo. Wala kang karapatang tanggalin ako. Kinuyam ni Sisi ang kanyang mga kamao at sinabi. Ngumisi si Marisa, wala nang maraming araw ang matandang iyon, hindi na niya kakayanin. Tumahimik ka, wag mong pagsalitaan ng ganyan ang lolo ko. Napaungol si Sisi sa galit. Itinuro niya ang kanyang galit kay Tasyong Chen, tinatawag kitang tiyo, bilang paggalang. Inampon ka ni Lolo dahil sa kabaitan, pinondohan ang iyong pag-aaral at ang iyong kasal. At ito ang igaganti mo sa kanya. Sa pamamagitan ng panggugulo sa kanyang kumpanya at pagtataboy sa kanyang apo. Bahagyang hinawakan ni Tasyong ang kanyang ilong, ngumuso, at sinabing, Sisi, masyado kang nag-iisip. Isa pa, kapag pumanaw ang matanda, hindi tiyak kung kanino mapapabilang ang kumpanya. Nagbago ang ekspresyon ni Sisi nang mapansin niya ang kainahinalang tusong tingin sa mukha ni Tasyong. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang mobile phone ni Tasyong. Ito ang ospital. Agad niyang kinuha ang telepono. Nang marinig ang isang bagay mula sa kabilang panig, tuwang-tuwa siyang napabulalas, seryoso ka ba? Hindi makakarating ang matanda. Sige, pupunta ako kaagad. Sa gilid, si Marisa, nang marinig ang balita, ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kalungkutan. Sa halip, masaya niyang sinabi, talaga. Hindi siya makakarating. Mabilis, tawagan ng abogado para ipahayag ang testamento. Pagkatapos sabihin iyon, nang hindi man lang nag-iwas ng sandali na kausapin si Sisi, pareho silang tumakbo sa kanilang sasakyan at umalis. Ang dalawang ito. Talagang bulag, ang lolo ko para umampon sa kanya. Si Sisi ay may sama ng loob na humagulgol.
Marahan siyang tinapik ni Lito, ngumisi, huwag kang magalit, magsisimula na ang palabas. Sa ospital, sina Tasyong at Marisa ay sumugod sa helter-skelter. Si Tina ay nakatayo sa gilid, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Sisi, kasama si Lito, ay nagmamadali ring pumunta sa ospital. Nakahiga sa kama ang matandang si Chen, kalmado ang mukha ngunit wala ng buhay. Maya-maya, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng gold-rimmed glass, na gumaganap bilang isang abogado, na iniabot ang kanyang kamay sa bawat individual na naruroon sa paligid. Magandang araw, sa lahat. Ako ang legal na tagapayo na hinirang ng matandang Ginoo na si Chen bago ang kanyang pagpanaw. Ngayon, narito ako upang basahin ang kanyang tipan, anunsyo niya. Inilabas niya ang isang dokumento, at malakas na idineklara, ang controlling shares ng Chen Corporation ay pagmamayari na ni Mr. at Mrs. Tasyong Chen. Sa pagtatapos ng testamento, halos 70% ng mga ari-arian ay ipinagkaloob kina Mr. at Mrs. Tasyong Chen. Sina Sisi at Tina, ang mga biolohikal na apo ng yumaong matandang si Chen, ay ginawaran lamang ng isang apartment at cash na halagang 200,000. Kung ikukumpara sa napakalaking yaman na iniwan ng matandang si Chen, ang natanggap ng magkapatid ay maihahalin tulad lamang sa isang patak sa karagatan. If all are in agreement, please sign the document to confirm, bilin ng abogado. Tutol ako. Bulalas ni Sisi, galit na hindi masabi. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tasyong, malamig ang boses. Sisi, ito na ang huling hiling ng iyong lolo. Ang iyong pagtutol ay pinagtatalunan ang kanyang karangalan. Isang nakakainis na tawa ang isinagot ni Sisi. Naghihinala akong napik ang testamento. Sumagot si Tasyong, kino-question mo ba ang integridad at profesionalismo ni Lawyer Bato? Malungkot na nagsalita ang abogadong si Bato, Miss Chen, ikaw ay legal na mananagot sa iyong mga akusasyon. Nadama ni Sisi Chen ang isang alon ng kawalan ng pag-asa. Si Tasyong at Lawyer Bato ay tila magkasabwat, ang kanilang mga argumento ay magkatugma ng walang putol. Ganito na lang ba talaga ang pagnanakaw ng kapalaran ng kanyang lolo? Sa sandaling iyon, dama po ang kamay ni Lito sa kanyang balikat. Sisi, mahina niyang sabi, hindi na kailangang makipagtalo sa kanila. Hahaha, mukhang alam ng binatang ito ang score. Humagalpak ng tawa si Tasyong. Hindi sumagot si Lito. Ngumiti lang siya ng malabo sa paraang medyo nakakapangilabot na ikinagulat ni Tasyong. Kabanata 848. Nang gabing iyon, si Tasyong, na nagmana lamang ng malaking kapalaran, ay tuwang-tuwang naghanda ng masarap na pagkain sa bahay upang pasalamatan si Lawyer Bato. Abogado Bato, ako ay tunay na nagpapasalamat sa iyong tulong. Kung hindi, ang lahat ng aking ari-arian ay nahati sa pagitan ng dalawang babaeng iyon, at iyon ay ang kamatayan ko. Nagbuhos si Tasyong ng isang basong puno ng alak at nilagok ito sa isang lagok. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bank card at isang set ng mga susi mula sa kanyang bulsa, narito ang 2 milyon at isang high-end na apartment, bilang tanda ng aking pasasalamat. Ikinaway ng abogadong si Bato ang kanyang kamay at paimbabaw na tumawa, Mr. Chen, masyado kang mapagbigay. With that, mabilis niyang ibinulsa ang bank card at mga susi. Tawa ng tawa ang dalawa. Hinding-hindi akalain ng matandang tanga na iyon na ang pundasyong pinaghirapan niyang itayo ay mauuwi sa ating mga kamay. Masiglang sabi ni Marisa, itinaas ang kanyang baso para humigop ng red wine. Tumanggaw si Tasyong, nanginginig, noong buhay pa ang matandang iyon, kailangan kong tumapak ng maingat sa kanya. Simula ngayon, lahat ng miyembro ng pamilya Chen ay makikinig sa akin. Dahil doon, humagalpak sa tawa ang mag-asawa, puno ng malisyoso na saya ang kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, ang ilaw sa itaas ay nagsimulang gumawa ng ingay. Kumislap ang liwanag at dumaan ang malamig na simoy ng hangin. Namutla ang mukha ni Marisa, ano? Anong nangyayari? Baka ang matandang iyon. Huwag kang magsalita ng kalokohan, walang multo dito sa mundo. Galit na sagot ni Tasyong. Itinaas ni Lawyer Bato ang kanyang salamin sa mata at ngumiti, sister-in-law, hindi na kailangang kabahan. Baka unstable lang ang boltahe. Nauutil si Marisa, pero bakit medyo nanlalamig ako? Nang marinig ito, naramdaman din ni Tasyong ang pagbaba ng temperatura. Gayunpaman, iginiit pa rin niya, imagination mo lang ang lahat, tinatakot mo ang sarili mo. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, nag-click, at namatay ang mga ilaw. Nabalot ng kadiliman ang silid, kaunting liwanag lang ang nanggagaling sa labas. Napasigaw si Marisa at itinuro ang sulok ng silid na nagsasabing, may tao dyan. Si Tasyong, na medyo natakot din, ay umungol pabalik, kalokohan, walang tao doon. Cough! Cough!
Biglang umalangaw-ngaw ang matandang ubo, anak, hindi mo ba ako nakikilala? Boses iyon ni Master Chen. Nang marinig ang boses na ito, sina Tasyong, Marisa, at Lawyer Bato ay natakot lahat at sila ay pinagpawisan, halos mabasa ang kanilang mga sarili sa lugar. Nakita nila ang kanilang sarili sa liwanag ng araw sa ospital nang sabihin ng doktor na patay na si Master Chen. Isa lang ang ibig sabihin ng hitsura niya rito ngayon, nasa presensya sila ng multo. At ikaw, abogado Bato, pinakialaman mo ang aking kalooban para tulungan itong anak na hindi karapat-dapat na agawin ang mana na nararapat na pag-aari ng aking apo. Huwag mong isipin na wala akong alam. Malamig na sabi ni Old Master Chen. Si Attorney Bato ay natakot na namumutla. Nang marinig ito, lumuhad siya ng malakas, nagmamakaawa, Old Master, lahat ng ito ay pinilit ni Tasyong Chen. May problema siya sa akin, at kung hindi ko siya tutulungan, isisiwalat niya ang aking iskandalo. Attorney Bato, paano mo ito isisiwalat? Nagkunwaring galit si Tasyong, at pagkatapos ay sinabi kay Old Master Chen, isa lang itong multo, ano ang dapat katakutin? Hey, ang takot ay nagmumula sa kamangmangan. Ngumisi si Old Master Chen, na ikinaway ng kanyang kamay, na sinundan ng isang pagsabog ng makamulto na pag-iyak, ang di mabilang na bilang ng mga masasamang espiritu na may asher na mukha at pangil, ay biglang lumitaw, na nakapalibot kay Mr. at Mrs. Tasyong Chen. Bilang mga karaniwang tao, saan sila nakakita ng mga ganitong tanawin? Agad silang natakot nang walang kaalam-alam. Nakaupo si Marisa sa lupa gamit ang kanyang ibaba, tinakpan ang kanyang ulo at humagulgol. Lumuhad din si Tasyong sa lupa, umiiyak, patawarin mo ako, Old Master. Nagkamali ako. Sumigaw si Old Master Chen, saan ka nagkamali? Linawin mo, kung hindi, mahuhulog ka sa ika-18 layer ng kamatayan. Gumamit ako ng mabagal na pagkilos na lason sa iyo, pinatay ka, at napik ng isang testamento sa abogado, lahat para magmana ng iyong ari-arian. Umiyak si Tasyong at ipinagtapat ang lahat ng totoo. Diyos ko, nagpakain ako ng walang utang na loob na hayop. Hayaan mong sipin kita hanggang mamatay. Sinamahan ng isang malakas na sumpa, lumakad si Old Master Chen at sinipa si Tasyong sa sahig gamit ang kanyang paa. Hinawakan muna ni Tasyong ang kanyang ulo at umiyak, at pagkatapos ay curious na nagtanong, paano masisipa ng multo ang isang tao? Maya-maya lang ay biglang bumukas ang mga ilaw sa kwarto. Kitang-kita ni Tasyong si Old Master Chen sa kanyang harapan, na may kulay rosas na kutis at mukha na puno ng galit, ganap na walang takot. Old Master, ikaw ba ay multo o tao? Si Tasyong ay nataranta. Binigyan siya ni Old Master Chen ng isang mabigat na sipa. Baliw ka. Muntik na akong mamatay dahil sayo. Maya-maya pa ay may lumapit pang mga tao. Ito ay sina Lito, Sisi, Tina, at dalawang lalaking naka-uniforme ng pulis. Lumingon si Lito sa nasa katanghaliang lalaki sa tabi niya at sinabing, Official Wang, narinig mo ang lahat, hindi ba? Tumango si Officer Wang, binigyan ng malamig na tingin si Tasyong Chen at ang iba pa. Sa katunayan, ang mga taong ito ay nagsabuatan sa pagpatay para sa kayamanan, ang kanilang krimen ay labis na karumal-dumal, tiyak na haharapin nila ng mahigpit. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay naunawaan ni Tasyong. All this was a trap. Nanlilisik ang mga mata niya habang sumagot, wala akong sinabi kanina lang. Huwag mo akong sir-on. Sa sandaling ito, kinuha ni Sisi ang kanyang telepono at nagsimulang mag-play ng recording. Sa pagkakaroon ng parehong tao at pisikal na ebidensya, walang masabi si Tasyong. Siya ay bumagsak sa lupa, lubos na impas. Dinala ni Officer Wang si Tasyong, ang kanyang asawa, at si Abogado Bato. Binata, hindi mo lang iniligtas ang buhay ko kundi naisip mo rin ang isang perpektong plano para tulungan kaming mabawi ang aming ari-arian, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Mainit na kinamayan ni Old Master Chen si Lito, ang kanyang pasasalamat ay hindi masasabi. Tumawa si Lito at sinabing, hindi na kailangan, maliit na bagay lang. Sa sandaling ito, tila may iniisip si Elder Chen. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang dalawang apong babae at sinabi kay Lito, ang aking pinakamahalagang ari-arian ay ang dalawang apo na ito. Kung gusto mo ang isa sa kanila. Lolo. Magkasabay na nagprotesta ang magkapatid na sina Sisi at Tina. Tumawa si Elder Chen at sinabing, napakahusay na binata, magandang bagay iyon. Nagpalitan ng tingin sina Sisi at Tina, namumula ang kanilang mga mukha, parehong bahagyang nahihiya at sabay na ibinaba ang kanilang mga ulo. Sa sandaling ito, nagring ang telepono ni Lito. Ito ay isang tawag mula kay Felix. Kailangan kong tanggapin ang tawag na ito. Sabi ni Lito, saka tumabi at sinagot ang tawag. Sinabi ni Felix, Brother Lito,
tungkol sa auction na binanggit mo noong nakaraan, may biglaang pagbabago ngayon. Anong problema? Tanong ni Lito sa malalim na boses. Tumugon si Felix, ang unang plano ay simulan ang auction kinabukasan, ngunit biglang nagbago ang isip ng mga organizer. Inanunsyo nila na ang kaganapan ay magaganap sa isang cruise ship, na maglalayag bukas ng umaga ng 8 AM at maglalayag sa ilog sa loob ng 3 araw. Tumango si Lito, okay, nakuha ko na. Nagpatuloy si Felix, magpapadala ako ng isang tao na magdadala sa iyo doon. Gayunpaman, may isang bagay na hindi ko sigurado kung dapat kong banggitin o hindi. Biglang nag-alinlangan ang tono ni Felix. Napansin ni Lito ang kakaibang tono at nagtanong, anong problema? Sumagot si Felix, ang cruiser ay tinatawag na Royal Crown. Mayroon itong ilang mga insidente sa nakaraan. Mukhang malas. Kung maaari, mas mabuti na iwasan mo ang kaganapang ito sa auction. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Lito, walang problema, hindi ako mapamahiin. Well, all right then. Nang makitang determinado si Lito, hindi na nagsalita pa si Felix. Pagkatapos tapusin ang tawag, sinabi ni Lito kay Sisi, aalis ako bukas. Ah, so soon. Nagsalubong ang kilay ni Sisi. Hindi napigilan ni Tina na tumawa ng malakas. Sis, hindi ka ba naiinis sa kanya? Bakit parang ayaw mo siyang pakawalan ngayon? Ipinadyak ni Sisi ang kanyang paa at nagkunwaring hinuhuli si Tina, ikaw na bata, nagsasalita ng walang kaparerekon. Sasampalin kita kapag hindi ka tumigil. Sinimulan ng magkapatid ang kanilang mapaglarong habulan. Nang maglaon, bumalik si Lito sa bahay ng magkapatid para sa isang gabi bago umalis ng maaga kinabukasan. Bago siya umalis, sinabi ni Sisi kay Lito, kahit ilang araw pa lang tayong magkakilala, ako. Medyo nalulungkot talaga ako na bigla kang aalis. Pang-aasar ni Lito na may masamang ngiti, kung malungkot ka, maaari kang sumama sa akin. Ang paglalakbay ay dapat na mas kawili-wili sa isang kagandahang tulad mo. Umalis ka. Binigyan siya ni Sisi ng marahan na pagtulak, huminto ng may pag-aalinlangan, pagkatapos ay biglang yumuko para magtanim ng banayad na halik sa pisngi ni Lito. Don't overthink it, sabi niya, ang kamay niya sa kanyang namumula na pisngi. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Yun lang. Si Lito, na hinahaplos ang lugar kung saan siya hinalikan, tila ninanamnam ang magiliw na sensasyon. Saka siya tumango ng pangunawa. Ah, I see. Puro inosenteng halik. Sa sandaling iyon, sumugod din si Tina, pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Lito at hinalikan siya sa kabilang pisngi. Alam mo bang ang swerte mo? First kiss ito ng babaeng ito. Sabi ni Tina na may mapanuksong ngiti. Nakaramdam ng labis na kasiyahan si Lito. Bagamat ang kanyang oras sa dalawang magkapatid na ito ay maikli, ang pagkakaloob ng matatamis na halik na ito bago umalis ay isang malaking kal-iwan. Well, until next time. Kumaway si Lito at sumakay sa kotseng ipinadala ni Felix. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan sa tabi ng ilog kung saan nakadaong ang isang malaking, marangyang cruise ship. Bumaba si Lito sa sasakyan, hawak ang imbitasyon ni Felix, at sumakay sa barko. Ang auction na ito ay umakit ng napakaraming tao, bawat individual ay nakasuot ng maayos at tila may kaya. Kaagad sa alas 8, tumulak ang cruise. Nakahanap si Lito ng bench na mauupuan. Sa sandaling iyon, umupo sa tabi niya ang isang matambok na binata na may kulay rosas na kutis. Nilinggan niya si Lito at sinabing, nandito ka rin para sa auction, aling item ang nakakuha ng atensyon mo. Ang lalaking ito ay halatang isang people pleaser, casual na itinuro ni Lito ang Kunlun mirror. Napangisi ang binata, ano ang maganda dito? He broke into a green, flipping a page and pointing to a ruby necklace, said, ginamit daw ito ng mga British nobles 100 taon na ang nakakaraan. Sabi ng Diyosa ko, basta manalo ako sa item na ito, she will instantly be my girlfriend. Binigyan siya ni Lito ng isang mabilis na tingin. Noong una, gusto niyang sabihin, naniniwala ka ba talaga sa cliché line ng pambabola? Ngunit nang makita ang masayang kilos ng taong ito, walang puso si Lito na pumutok sa kanyang ilusyon. Pagkatapos ng ilang chit-chat, nalaman ni Lito na ang pangalan ng lalaki ay Delton Zhou, 26 na taong gulang, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang negosyo sa muebles, at ang kanyang pinakamalaking libangan ay ang pamumuhay ng mataas na buhay at paninindigan para sa hustisya. Hehe, balita ko magkakaroon ng top-notch entertainment dito, at maraming sikat na model ang naimbitahan na dumalo, the mere thought of it is exhilarating. Si Delton ay may mukha na puno ng pananibik, halos maglalaway sa pag-asa. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata sa kanya, wala ka na bang Diyosa?
Hinampis ni Delten ang kanyang hita at nanlaki ang kanyang mga mata. Bueno, hindi pa pumapayag ang Diyosa, hindi ako maaaring maging isang celibate monk para sa kanya. Kabanata 849. Sumunod na pinamunuan ng server ang lahat papunta sa kani-kanilang kwarto. Sa daan patungo sa silid, walang tigil na nagdaldal si Delten, nagbubuga ng lahat ng uri ng kalokohan. Hindi siya pinansin ni Lito. Bro. Bilis, tingnan mo. Ang ganda. Biglang hinawakan ni Delten ang braso ni Lito. Sinundan ni Lito ang direksyon ng kanyang naka-extend na daliri, at sigurado, may kakaibang kagandahan sa hindi kalayuan. Ang kanyang balat ay hindi kapani-pani walang maputi, ang kanyang mga mata ay malakristal na amber, ang kanyang mga mata ay kaakit-akit at nagpapahayag. Ang kanyang mahabang buhok ay nakasalansan sa tuktok ng kanyang ulo sa isang eleganteng pagkakaayos, lubos na regal. Nakasuot ng purple bodycon dress ang babae, na nagpapakita ng dalawang Snow White beautiful legs. Ang kanyang figure ay kaakit-akit, na may nakakaakit na kitang-kitang mga kurba at isang baywang na dapat ay balingkinitan, ganap na mapang-akit. Halos lumuwa si Delten, naku po, saan nanggaling ang Diyosang ito, 1,000 beses siyang mas maganda kaysa sa mga kilalang tao sa TV. Stop staring. I think she's getting angry. Sabi ni Lito, hinawakan ang kanyang ilong. Napansin niya na ang babae ay sumulyap sa kanila, mukhang malungkot, at may nagbabadyang kislap sa kanyang mata. Bro, bakit ang kulit mo, hindi mo makukuha ang mga babaeng ganito? Bantayan mo ako. Sabi ni Delten, na mukhang mayabang, at saka naglakad patungo sa magandang babae na nakakwadrado ang mga balikat at nakataas ang ulo. Gayunpaman, habang papalapit si Delten sa magandang babae, malamig siyang nagbitaw ng isang salita, umalis. Walang kibo, sumagot si Delten, huwag kang masyadong malamig, miss. Ang pagpupulong ay bahagi ng tadhana. Magkaibigan tayo. Pagkatapos, sinulyapan niya si Lito, gusto din kitang makilala ng kapatid ko dito. Lito. Ano ang kinalaman nito sa akin? Si Delten ay galit na sinenyasan siya ng kanyang mga mata. Sa isang walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha, si Lito ay walang pagpipilian kundi mag-atubili na lumapit sa kanila. Bro, kita mo naman medyo loyal ako diba? Tahimik na sinabi ni Delten kay Lito. Si Lito ay walang imek na ekspresyon, halos hindi makatiis na tumingin kay Delten. Sinulyapan ng magandang babae si Lito at pagkatapos ay nginisyan, hindi ako interesado sa lalaki, masyado siyang immature. Umiling si Melton, ngumisi sa dalaga, hindi ako immature. Ikaw. Mapaglarong bulyo ng babae. Nakita ni Delten ang kanyang sarili na natarante kaagad, naglakad papunta sa magandang babae. Sa sandaling iyon, isang matangkad at matipunong lalaki ang biglang lumapit, hinawakan si Delten sa kwelyo. Napatayo si Delten. Babae ko, hindi siya para pagnanasaan mo. Ang lalaki ay tumahol ng masama. Sa pagtingin sa lalaki, napansin ni Delten ang kanyang malungkot na ekspresyon, ang gilid ng kanyang mukha ay may tinte na may itim na tato, na nagpapalabas sa kanya na medyo nakakatakot. Agad na nagbago ang mukha niya sa takot, I'm sorry. Malamig na sumangot ang lalaki, inihagis si Delten sa sahig. Si Delten ay bumagsak sa sahig, hindi naglakas loob na gumalaw. Pagkatapos, tumingin ang lalaki kay Lito, malamig na sinabi, at ikaw, kung maglakas loob kang asarin siya muli, people ayan kita. Habang nagsasalita siya, sumibol ang matinding hangarin sa pagpatay sa lalaki. Kung ito ay isang ordinaryong tao, malamang na sila ay labis na natakot na ang kanilang mga iniisip ay magulo, at sila ay lumuhad at humingi ng awa. Gayunpaman, tahimik lang nang ngumiti si Lito, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako interesado sa kanya. Ang reaksyon ni Lito ay medyo nagulat sa lalaki, hindi niya inaasahan na mananatili itong napakahusay. Hey, sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Nanunuya ang lalaki. Mahinahong sumagot si Lito, maniwala ka man sa akin o hindi, wala akong kinalaman. Pagkasabi noon, tumalikod si Lito, binuhat si Delten, at naghanda na umalis. Nagdilim ang mukha ng lalaki, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Maya-maya lang, biglang nagsalita ang isang babae sa tabi niya, Master, huwag nating hayaang maimpluwensyahan ng mga walang katuturang tao ang plano natin. Swerte lang niya this time. Sinulyapan ng lalaki si Lito na may malungkot na tingin, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ang dilag na nakasuot ng lila ay tumingin din kay Lito. Bahagyang kumislap ang kanyang magagandang mata, nakakunot ang kanyang bibig, at pagkatapos ay sinundan niya ang kanyang amo. Narinig mo ba na tinawag ng dilag na iyon ang kanyang master? Habang papunta sa silid, sinabi ni Delten kay Lito. Tumango si Lito.
Nagtataka si Delten kay Lito, wala ka bang iniisip tungkol dito? Tanong ni Lito, anong iniisip? Napabuntong hininga si Delten, kuya, napakaliit pa ng karanasan mo. Guru, baka may mga espesyal na kagustuhan sila. Sok, sok, sinong mag-aakala na ang napakagandang dilag ay napakabukas isip? Mataimtim na nagsalita si Lito, ang kanilang mga kagustuhan ay walang kinalaman sa akin. May pinanibik pa rin si Delten, ang swerte talaga ng lalaking iyon, kapag kasama ko ang Diyosa, gusto ko ring tawagin niya akong master, nakakapanabik ang iniisip lang. Umiling si Lito, hindi niya akalaing ganoon kasimple ang relasyon ng lalaki at babae. Nararamdaman niya na ang lalaki ay may malakas na panloob na enerhiya, at ang babae ay hindi rin simple. Master. Maaaring isang uri ng superior subordinate na relasyon. Ngunit muli, walang kinalaman iyon sa kanya. Hanggat wala ang dalawang iyon para agawin ang Kunlun Mirror, hindi mapakali si Lito na mag-aksaya ng oras sa kanila. Habang si Lito ay malalim na nag-iisip, biglang, napansin niya ang isang mahinang metal, madugong pabango na nakasabit sa hangin. Maaari pa niyang makilala na ito ang bango ng sariwang dugo ng tao. Pagdating sa kwarto ni Delten sa mismong sandaling iyon, sinabi ni Delten kay Lito, kuya, itigil na natin ang pag-uusap natin dito. Magkita tayo mamaya. Tumanggaw si Lito, at nang pumasok si Delten sa kanyang silid, sinundan niya ang pabango ng dugo sa pintuan ng isang hindi nakakagambalang silid-imbakan. Sigurado siyang sa loob nagmumula ang amoy. Lamingge-lingge siya sa paligid upang masiguradong walang tao sa malapit, at saka mahinang kumatok sa pinto. Walang sumagot. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto, narinig niya ang mahinang paghinga mula sa loob. Naging seryoso ang kanyang mukha at, marahan niyang itinulak ang pinto. Sa napakadilim na bodega sa gitna ng mga kalat, nakita niya ang isang maliit at puting nyebe na paa. Pumasok si Lito, inilipat ang mga nakakalat na bagay sa tabi, at natagpuan ang may-ari ng paa, isang batang babae sa kanyang maagang kabataan. Gayunpaman, ang kanyang mukha at katawan ay natatakpan ng dumi, itinatago ang kanyang mga tampok, at ang kanyang katawan ay nagkaroon ng ilang mga sugat, na naging dahilan upang siya ay magmukhang lubhang mahina. Kahit nakakaiba ang presensya ng batang babae dito, si Lito, bilang isang manggagamot, ay halos likas na nagpasya na iligtas siya. Tumingin siya sa paligid, tiniyak na walang tao sa malapit, marahang binuhat ang dalaga, at dinala pabalik sa sarili nitong silid. Sa puntong ito, nahaharap si Lito sa isang dilema. Ang sugat sa dalaga ay tila tinago ng kanyang damit. Mahinang bulong niya, I'm sorry. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang damit upang suriin ang lugar ng pinsala. Sa kabutihang palad, wala siyang nakamamatay na sugat. Nawalan lang siya ng malay dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Binigyan siya ni Lito ng ilang mahahalagang enerhiya, at ang batang babae ay nagsimulang unti-unting nagkamalay. Nang makita niya si Lito, nagkontrata ang kanyang mga mata. Mabilis siyang umupo ng tuwid, ang kamay niya ay nakahawak sa bewang niya. Ito ba ang hinahanap mo? Isang banayad ng ngiti ang ipinakita ni Lito, itinaas ang punyal sa kanyang kamay. Ito ay isang napakakatangi-tanging itim na sandang, na ginawa mula sa isang bihirang material, ang gilid nito ay hindi kapani-pani walang matalim, at napakalason din. Sumunod, lumapit ang dalaga sa kabilang side. Inihagis ni Lito ang ilang darts, huwag ka nang maghanap, nandito na silang lahat, wala kang anumang armas na natitira sa iyo. Pagkasabi niyo ay umupo siya sa upuan, pantay na sinalubong ang tingin ng dalaga, at sinabing, wala akong balak na saktan ka. Nahanap kita sa storage room. Nagkataon, ako ay isang doktor, at ako ang gumamot sa iyong mga sugat. Tiningnan ng dalaga ang sarili, na pagtantong ginagamot na nga ang kanyang mga sugat. Hinaplos ni Lito ang kanyang baba, sinabing, bagaman may nakita akong mga bagay na hindi ko dapat makita sa panahon ng paggamot, lahat ng bagay na isinasaalang-alang, iniligtas ko ang iyong buhay. Hindi mo ba iniisip na dapat mo akong pasalamatan man lang? Nakita mo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa gulat, at tila nahihiya siya. Ang kanyang tingin kay Lito ay puno ng hangarin na pumatay. Ibinuko ni Lito ang kanyang mga kamay at sinabing, wala akong ginawa sa iyo, ginagamot ko lang ang iyong mga sugat. Tila may nakitang dahilan ang dalaga sa kanyang mga sinabi, kaya nanatili siyang tahimik. Tumawa si Lito, nakikita ko mula sa iyong tuloy-tuloy na paggalaw at mabilis na reflexes na mayroon kang ilang pagsasanay. Paano ka nasugatan? It has nothing to do with you. I need to leave, and you can pretend you never saw me. Agad na bumaba ang dalaga sa kama at tinungo ang pinto. Habang gumagalaw siya, ang sakit na dulot ng kanyang mga sugat ay naging dahilan ng pagkunot niya ng kanyang mga kilay, ngunit hindi siya nagpakawala ng ingay.
Hinarang ni Lito ang kanyang daraanan, at sinabing, malubhang nasugatan ka ngayon. Tumabi. Tinitigan siya ng masama ng dalaga. Tumaas ang isang kilay ni Lito, sinabing, hindi. Ikaw. Alam mo, kapag nalaman nilang kasama kita, mamamatay ka. Banta ng dalaga. Pinagmasdan siya ni Lito ng 3 segundo, pagkatapos ay huminga ng malalim, at dahan-daang sinabi, talaga. Gaano kakilay-kilabot? The girl smirked triumphantly, scared now. Move. Hoy, what are you doing? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, binuhat siya ni Lito at ibinalik sa kama. Namula ang mukha ng dalaga sa kahihiyan at inis. Pinandilatan niya si Lito, binabalaan siya, huwag mong itulak ito ng labis. Kung magagalit ka sa akin, lalabanan kita. Biglang kumilos si Lito, mabilis na idiniin ang 2 puntos sa kanyang dibdib. Then, he egged her on snidely. Make your move, do it now. Kung hindi, you're nothing but a loser. Sa sobrang galit ng dalaga ay handa siyang hampasin, ngunit sa kanyang pagtataka, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makagalaw. Hehe, sabi ko sa'yo, doktor ako. Nakarinig ka na ba ng acupressure points? Isang tusong ngiti ang ipinakita ni Lito. Humalukip-kip siya at sinabi sa dalaga, kung gusto mong palabasin ang acupressure points, masunurin mong sagutin ang mga tanong ko. Understood. Saglit na nag-alinlangan ang dalaga bago tumango. Tinanong ni Lito, ano ang pangalan mo? Yan Rainy. Nagtanong muli si Lito, nasa cruise ship ba ang taong nanakit sa iyo? Tumango si Yan Rainy. Nagtanong muli si Lito, mayroon ka bang intensyon na manakit ng iba? Agad namang umiling si Yan Rainy. Naparito ako. Para malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Tanong ni Lito na may pagkamausisa. Napaawang ang labi ni Yan Rainy. Hindi ko masabi. Buti na lang hindi mo alam. Kinawit ni Lito ang kanyang mga labi, itinaas ang kanyang kamay, pinakawalan ang acupoint ni Yan Rainy at iniabot ang kanyang kamay, ang pangalan ko ay Lito Argel. Nakipagkamay si Yan Rainy sa kanya. Sinabi ni Lito, dapat ka munang magpahinga dito, baka nagugutom ka, hahanap ako ng makakain. Hoy! Gusto siyang tawagan ni Yan Rainy, ngunit tumayo na si Lito at lumabas ng pinto. Dumating si Lito sa restaurant. Hindi pa oras para sa isang buong pagkain, kaya walang masyadong tao sa restaurant. Nagbalot siya ng 2 pagkain at tumalikod na para umalis. Sino ang nakakaalam na makakatagpo siya ng isang pamilyar na mukha si Janjan Tang? Ngunit hindi siya nag-iisa, mahigpit na sinusundan siya ng 2 kaibigan. Ang isa sa kanila ay isang matipunong lalaki. Nang makita si Lito, nagulat si Janjan sa una, pagkatapos ay nginisyan, ikaw pala, bata, napakaliit ng mundo. Si Lito ay hindi nag-abala sa kanya, at diretsyong umalis. Teka, sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Hinarang siya ni Janjan, na sinasabi sa nakakatakot na tono. Kabanata 850. Anong gusto mo? Tumingin si Lito kay Janjan, medyo naiinip, pagkatapos ng lahat, naghihintay pa rin si Yan Rainy sa kanya sa silid. Mukhang naiinis si Janjan, ano? Naiinip ka talaga, ha? Noong huling beses na niloko mo ako sa paggastos ng napakaraming pera sa pagbili ng mga damit na hinding-hindi ko isusuot, nakalimutan mo na ba iyon? Dahil dito, tumawa ng malamig si Lito, hindi kita pinilit, sarili mo lang ang pipiliin mong bilhin ito, bakit mo ako sisihin? Napakamuwang mo ba na kapag sinabi kong kumain ka ng putik, gagawin mo? Galit na sinabi ni Janjan, hindi natin iyon pinag-uusapan, hinalikan mo si Sisi sa harap ko mismo. So ano? Walang pakialam na sabi ni Lito. Anong ibig mong sabihing ano? Halos mabaliw si Janjan, 1 taon ko nang hinahabol si Sisi, at ngayon ka lang lumapit at nadungisan siya, ano sa tingin mo anong ibig sabihin? Nako, hindi lang 1 beses kami naghalikan, hinalikan niya rin ako kanina, kung hindi ka naniniwala pwede mo siyang tanungin. Sabi ni Lito na may nakakalokong ngiti. Ano? Siya ang nagpasimula. Halos hinay pa ni Janjan ang kanyang pangitaas. Tumango si Lito, at nagpatuloy sa pagdaragdag ng panggatong sa apoy, oo, tama, higit pa riyan, kasama ko siya sa mga nakaraang araw. Ano, papatayin kita? Halos mabaliw si Janjan at sinuntok si Lito. Madaling naiwasan ito ni Lito, at sa isang mabilis na paglalakbay, si Janjan ay bumagsak ang kanyang mukha, kahit na natanggal ang isang ngipin sa harapan. Boss Tang? Okay ka lang. Or should I teach this kid a lesson? Ang lalaki, na kasama ni Janjan Tang, ay pinandilatan ng masama si Lito. Baliin ang kanyang mga paa at itapon sa tubig. Mabangis na utos ni Janjan.
Lumakad ang lalaki sa harap ni Lito, ngumisi at sinabing, "Bata, tingnan mo ang kalamnan ko, ano ang nararamdaman mo?" Dahil doon, itinaas niya ang kanyang braso, na nagpapakita ng malaking tipak ng solidong kalamnan sa kanyang itaas na braso. Sinulyapan siya ni Lito ngunit walang sinabi. Sa kanyang mga mata, ang mga brute na ito ay wala. Gayunpaman, inisip ng lalaki na natakot si Lito at sinabing, "Anak, mukhang nakilala mo na ang pagitan natin. Hindi kita ipapahiya." Lumuhad at humingi ng tawad kay Mr. Tang. Matagumpay na sinabi ni Janjan, "At kailangan mong yumuko ng 3 beses sa akin at hayaan ang kapatid ko dito na matanggal ang 2 mong ngipin sa harapan." Nang marinig ito, tumawa si Lito. "Anong tinatawa-tawa mo? Nanginginig ba ang facial muscles mo sa takot?" Sabi ni Janjan na may mahigpit na mukha. Umiling si Lito, "Natatawa ako sa iyo, nangangarap ka ng gising. Wala akong oras makipagdaldalan sa'yo." Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Maya-maya lang ay may umihip na hangin mula sa likuran. Ang napakalaking lalaki ay palihim na sumuntok habang siya ay hindi nakabantay. Biglang tumalikod si Lito, sinipa ang malaking lalaki sa dibdib. Thump! Ang napakalaking lalaki ay lumipad palabas na parang 1 toneladang basura, na nabasag ang sahig sa isang dumadagendong na tunog. Natigilan si Janjan. Ang napakalaking na lalaki ay tumitimbang ng mahigit 200 libra. Gaano kalakas ang batang ito? Hindi man lang nilinggan ni Lito ang napakalaki na lalaki, at lumabas na bitbit ang kanyang mailbox. Mayabang. Sobra-sobra. Nadamay si Janjan na hinamak. Walang sino man ang nang-ahas na tingnan siya ng masama. Mariin niyang hinawakan ang kanyang kamao, nagnanais na mapunit niya ng personal si Lito. Tumayo ang napakalaking lalaki, at galit na sinabi, "Young Master Tang, ngayon lang ako nagpabeya. Hindi ko akalain na ganoon kabilis ang galaw ng bata. Kung magkakaroon tayo ng formal na tunggalian, tiyak na ipagagapang ko siya sa sahig para hanapin ang kanyang mga ngipin." Talaga. Natambakan niya sa isang galaw lang. Hindi nasisiyahang sabi ni Janjan. "Well, hindi naman kasi ako nag-iingat eh. Tsaka kahit hindi ako ang kakampi niya, may Master Song pa rin." Napasulyap ang bulky guy sa middle-aged na lalaking nakatayo sa tabi niya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dumating kasama si Janjan, ngunit nanatiling tahimik hanggang sa puntong ito, na may bitbit na medyo mayabang na kilos. "Master Song, ano sa tingin mo ang kakayahan ng batang iyon?" Tanong ni Janjan sa medyo may edad na lalaki, puno ng paggalang ang tono nito. Si Master Song na ito ay walang iba kundi si Master Ricardo Song, isa sa 3 magagaling na martial artist sa Jin City. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Ricardo Song at bahagya siyang ngumuso, ano kayang talento ang mayroon ang isang batang hindi pa man lang nakakalaki ng isang buong set ng buhok sa mukha. Medyo maliksi lang siya, iyon lang. Tuwang-tuwa si Janjan nang marinig ito, "So, Master Song, madali mo siyang masupil." Hinamak ni Ricardo Song, "Ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay isang pag-aaksaya lamang ng oras ko. Gayunpaman, dahil nasaktan niya si Young Master Tang, hindi ako maaaring tumayo na lang." Angkop na bigyan siya ng leksyon. Kung gayon, umaasa ako kay Master Song. Ang puso ni Janjan ay namumulaklak sa galit, hindi na siya makapaghintay na maghayganti kay Lito. Bumalik si Lito sa kanyang silid, na walang nakikitang sino man sa loob, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, sa pag-aakalang sinamantala ni Yan Rainey ang pagkakataong makatakas habang siya ay nasa labas. Maya-maya lang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Yan Rainey na naka-bathrobe at basa ang buhok. "Paumanhin sa paggamit ng iyong banyo," sabi ni Yan Rainey, habang pinapatuyo ang buhok niya. Nakahinga ng maluwag si Lito, kaya naligo na siya. Sa puntong ito, sinukli ni Yan Rainey ang kanyang buhok sa likod, na inihayag ang kanyang makatarungang mga pisngi. Nang tingnan ni Lito ang kanyang mukha, natuklasan niya na siya ay isang napakaganda at malinis na mukha na babae. Dati, ang kanyang hitsura ay natatakpan ng mga mantsa ng dugo, na ginagawang mahirap makilala ang kanyang tunay na mga katangian. "Hindi ko inaasahan na magliligtas ako ng isang kagandahan," sabi ni Lito na natatawa. Pinandilatan siya ni Yan Rainey, isang nakamamatay na aura na lumalabas sa kanyang katawan. "Don't misunderstand, I mean you no harm. I'm just innocently complimenting you," mabilis niyang paglilinaw. Pagkatapos ay inilapag niya ang kahon ng pagkain at sinabing, "Let's eat. I randomly picked a few dishes, not sure if you would fancy them or not." Si Yan Rainey ay hindi mapili sa pagkain. Tila gutom na gutom, mabilis niyang nilamon ang kanyang inihahain. Noon lang nagsimulang kumain si Lito. Si Yan Rainey, na may hawak na chopstick, ay nakatingin sa pagkain ni Lito na may kinang sa kanyang mata, paulit-ulit na lumulunok.
Hindi nakaimik si Lito. Gaano katagal na siyang nagugutom? If you don't mind, you can have my food, alok ni Lito na may tuyong tawa. Naisip niya na baka mahuli siya dahil nakakagat na siya ng ilang kagat. Gayunpaman, hindi nagatubili si Yan Rainey. Kung ganoon, hindi ako magiging magalang. Dahil doon, hinailan niya ang kahon ng pagkain ni Lito patungo sa kanya at nagsimulang kumain ng gutom. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang bahagi ni Lito ay ganap na naubos. Naiwang nakanganga si Lito sa pagtataka. Hindi pa siya nakakita ng babaeng kumakain ng ganito kalakas sa buhay niya. Ang kanyang tiyan ba ay isang napakalalim na hukay. Sa hapunan, ibinaba ni Yan Rainey ang kanyang chopstick at tumingin kay Lito. Ipinapalagay ni Lito na magpapasalamat siya o sasabihin sa kanya na sapat na siya. Gayunpaman, minamaliit niya ang babaeng ito. Mahinahong tanong ni Yan Rainey, meron pa ba? Ha? Ibinuko ni Lito ang kanyang bibig ng walang malay. Sumimangot si Yan Rainey, tila hindi nasisiyahan sa tugon ni Lito. Sabi niya, hindi pa ako busog. May pagkain pa ba? Itinuro ni Lito ang mga lunchbox sa mesa, pero nakadalawang serving ka na. Karaniwang may 3 servings ako ng kanin. Unflappably sinabi ni Yan Rainey, bukod dito, nasugatan ako. Dapat akong kumain ng higit pa upang mapunan ang aking lakas. Humugat ng malalim na hininga si Lito, na pagtantong hindi niya nailigtas ang isang dalagang nasa pagkabalisa, kundi isang mata ko. Gayunpaman, ang gayong mga pangungusap ay hindi dapat binibigkas. Paano kung ihahatid kita sa labas para kumain? Ang mga restoran ay may lahat ng uri ng pagkain. Maaari kang kumain hanggang sa ikaw ay nasusuka, iminungkahi ni Lito. Mukhang problemado si Yan Rainey, hindi ako makalabas. Mapapansin ako. Naisip ito ni Lito at pumayag. Ang taong nanakit kay Yan Rainey ay dapat nasa cruise ship, marahil ay aktibong naghahanap sa kanya. Sa totoo lang, minana ko ang kakayahan ng pagbabalat kayo mula sa aking mga ninuno. Makakatulong ito sa iyo na baguhin ng buo ang iyong hitsura, sabi ni Lito. Talaga? Tanong ni Yan Rainey na may pagdududa sa mukha. Tumango si Lito, kung nagtitiwala ka sa akin, ipikit mo ang iyong mga mata. Matapos mag-isip sandali, ipinikit ni Yan Rainey ang kanyang mga mata. Makalipas ang halos 10 minuto, sinabi ni Lito, maaari mong imulat ang iyong mga mata ngayon. Nang imulat ni Yan Rainey ang kanyang mga mata, tinulungan siya ni Lito na tumayo at dinala siya sa banyo, itinuro ang salamin, tingnan mo. Nang makita ni Yan Rainey ang kanyang refleksyon sa salamin, nagulat siya at napasigaw ng malakas. Ang mukha sa salamin ay napalitan ng mukha ng ibang tao ngunit kung titignan ay medyo may pagkakahawig ito sa kanyang orihinal na mukha. Ang epektong ito ay maaaring tumagal ng 24 na oras, sabi ni Lito. Tuwang-tuwa, tumalon si Yan Rainey kay Lito at niyakap siya ng mahigpit, salamat. Nagulat, nakaramdam si Lito ng bahagyang hingal. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito kalakas ang payat na babaeng ito. I'm so sorry, nasaktan ba kita? Tanong niya. Binitawan ni Yan Rainey si Lito, medyo natatawa. Natawa si Lito ng awkward, ayos lang iyon, ngunit talagang kahanga-hanga ang iyong lakas. Nahihiyang ngumiti si Yan Rainey, ayos lang. Salamat sa tulong ng kanyang kakayahan sa pagbabago, si Yan Rainey ay, sa wakas, ay malayang nakakalabas. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Baka sa mukha ni Yan Rainey ang pag-iingat at umatras siya ng ilang hakbang. Maya-maya, may pamilyar na boses na nagmula sa labas. Kuya, buksan mo ang pinto, kain na tayo. Ngumiti si Lito kay Yan Rainey, huwag kang mag-alala, kaibigan ko siya kamakailan lang. Hindi siya masamang tao, medyo swabe lang magsalita. Dahil doon, nagpunta si Lito upang buksan ang pinto. Masayang bulalas ni Delten, anong nangyayari? Bakit napakabagal, gutom na ako. Habang bumibigkas ang kanyang mga salita, bigla niyang napansin ang isang babaeng nakatayo sa likod ni Lito, at hindi lang kung sinong babae, kundi isang dilag na nakasuot ng bathrobe na may basang buhok. Ah! Ano ito? Nanlaki ang mga mata ni Delten. Sinulyapan niya ang kagandahan, pagkatapos ay bumalik kay Lito, ang mukha nitong puno ng paghanga. Kuya, ang bilis mong mamili ng babae, hanga ako dito. Please accept my respect. Pagkasabi nito, sinubukan niyang yumuko kay Lito. Hinaila siya ni Lito papasok sa silid na walang imak, sinabing, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. Yan Rainey ang pangalan niya, at walang namamagitan sa amin. Sok-sok kuya, akala mo dance ako ha? Pinagtibay ni Delten ang isang mukha na nagsasabing, alam ko ang lahat ng nangyayari dito. Sa sikat ng araw, isang babae, na bagong shower, ay lumitaw ng wala saan sa iyong silid, at gusto mong sabihin sa akin na walang nangyayari sa inyong dalawa.
Sinuri niya si Yan Rainey, tumango bilang pagsang-ayon, she's pretty good looking, really radiant skin, and long enough legs, but it's a shame about the small chest size. Ikaw. Manahimik ka. Tumayo ka. Nang matapos siyang magsalita, mabilis na sumulong si Yan Rainey at binigyan si Delton ng isang sipa sa dibdib. Sa isang kumatok, pinalipad si Delton, unang lumapag ang ulo. Aray! Ang leeg ko. Ang braso ko. Ang lumang likod ko. Ang binti ko. Nakahiga sa sahig, si Delton ay nagpakawala ng isang nakakapangilabot na sigaw. Kuya, ano ba ito? Tigress. Ang sarap mo. Naiiyak na sabi ni Delton. Umiling si Lito, nagkomento, sino ang nagtanong sa iyo na magdaldal ang iyong bibig? Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili.